O pala yung nangyari sa amin after pipito. Tignan nyo naman yung mga nakaiga dyan, yung mga mangga. Check natin ulit yung iba. Ito kasi yung banda na to, dito ay nakapisto yung lupa ko. Yan, yan sa dulo na yan, yan yung mga palayan ko yan. So, makikita nyo tapos na rin sila nag-prepare kahit pa paano nakapag-umpisa ulit. Dito rin sa kabila ganun din yan, no? Kaya after nyan, ginawa na lang ng hapon, nag-prepare na sila ng pagpunla ng palay. So dahil meron tayong drone, makikita lang natin sa taas kung ano yung nangyayari dyan sa paligid niyan. Minsan kasi nakakatamad maglakad lalo pagka mawalan na yung panahon. Kaya makita natin yung sa taas. Yan. Yan yung sa akin. Hindi ko kasi yan pinatanggal yung mga puno dyan kasi marami pang mga wildlife dyan na nakatira. Mostly mga ahas yan, malalaki. Silaki ng hita. Dyan sa baba nyan, meron din kwan dyan, may tawag na lake. Ito yan sa loob nyan. Mostly yan pa yung kakuyan. Kaya check po rin kasi katatapos ng bagyo, maraming mga tumbang puno dyan. Pwede pang panginabangan. Katulad nun, ito nyo yan, yung mga nakabalagbag dyan sa taas. Kailangan ko pa rin yung puntahan. Sa ngayon, kahit malayo pa man din ako, makikita ko pa rin kung saan yung mga pwedeng pakinabangan pang mga kahoy, diba? Sa dito yung mga tanim ko ng mais dati, pero sa katagalan ginawa nilang pastulan ng mga hayop, kaya hindi rin maganda minsan. Yan, mga puno na yan, natumba na yan dahil ng bagyo. Kaya marami pa rin ayusin. Sa bandang dito naman sa bahay dito, mas maraming nasira sa kanya. Sana tulungan siya ng BA. Karamihan na sa mangga niya nasira dahil sa bagyo ng pipito. Kita po yan, dahil po nasira niyan sa kalapit lupa ko po. Sana matulungan ng DA. Yan. Salamat po.